Nababalita na naman guys, no? May bago na naman ginawa ang China, no? Isipin nyo, yung PLA, no? People Liberation Army ng China, pumunta ng New Zealand. Pumunta ng New Zealand at doon nag-fire drill, no? Nagpaputok sila doon sa lugar na yon. At siyempre, nababahala din yung taga New Zealand. At ang masaklap, nung nag-drill sila doon, ang ginawa nila, hindi rin sila nagpaalam sa mga taga New Zealand. Isipin mo kung, sabi ko nga, itong China, wala na talagang sinasanto at walang sinisino. Pag gusto nila na magkaroon ng activity, kahit saang lugar yan, walang pwedeng humadlang sila. At wala silang dapat or wala silang pwedeng kausapin para payagan sila sa kanilang gagawin na pagdidrill. Ang lawak naman ng lugar nila, no? Pero bakit kailangan pa nilang pumunta sa Australia, pumunta sa New Zealand, pumunta sa Taiwan, pumunta sa Pilipinas para mag-drill? Pwede din naman nilang gawin yun doon sa kanilang lugar, no? Ganyan ka-agresibo ngayon ang China. Wala na talaga silang kinakatakutan. At halos lahat yata ng layo ng New Zealand, mas malayo pa yun sa Pilipinas, pero pumunta talaga sila doon at doon nag-fire drill sila doon. Nagpaputok sila doon ng kanilang mga armas, no? Pinapakita nila kung gaano kalakas ang kanilang mga barko at mga armas nila doon sa New Zealand. Kaya sa tingin ko guys, sa tingin ko, baka siguro ang China ang pangunahing karakter. Sila yung mga karakter sa World War III. Kasi nung World War II, ang mga pabida doon, Japan at Germany, no? Yung Germany nilusob, walang pinipiling bansa, nilusob nila lahat. Pati doon sa parting Europa, sila ang lumusob doon. Tapos dito naman sa Asia, yung Japanese naman, sila yung mga karakter, no? Nung World War II. Pero ngayong World War III, malamang sa malamang China ang mangunguna or sila yung mga karakter. Baka pwede natin sabihin sila yung bida or pwede na sabihin natin sila yung kontrabida sa World War III. Maaari, no? Kasi ang dami nila sundalo. Ang dami nilang mga equipment sa pangbandigma, mga barko, mga tangke, mga missile at kung ano-ano pa. May mga nuclear pa sila, no? So, pwede sila yung bida or pwede sila yung kontrabida sa World War III. Kasi wala na silang kinakatakutan kahit sino na lang pumunta ng New Zealand, pumunta ng Australia at kung saan-saang lugar pa. Nandun sila nanggugulo. Yung isipin mo, yung taga New Zealand, nagpanik sila doon. Bigla na lang silang sumulpot doon sa lugar na yon, sa New Zealand, at nagpaputok sila ng mga armas nila doon na hindi naman sila nagpaalam. Hindi nga sila nagpaalam na darating sila sa New Zealand at hindi pa sila nagpapaalam sa kanilang gagawin na fire drill. Which is pwede naman nilang gawin yun sa kanilang lugar. Bakit kailangan pang gawin sa New Zealand? See guys, nakakabahala yung mga ganyang pangyayari. Kasi di mo malaman kung anong gusto nila Pero sa tingin ko kuyugin. Tulad nung Germany, no?
yung World War II, no, na naghari-harian sila sa parting Europa. So, ang nangyari sa kanila, kinuyog sila. Kinuyog sila, no, kinuyog talaga sila. Iba't ibang bansa ang pumalag sa kanila. Kaya, kasi lahat ng mga bansa na katabi nila talagang nilusob nila eh. Kinupkup nila eh. In-invade nila. Ganon din yung Japan, no? Lahat ng bansa na sa paligid nila, in-invade din nila. At ang nangyari, kinuyog sila. So malamang itong China, ganito din ang mangyayari. No? Kung sakasakali man na magka World War III, sila yung maghari-harian, mangyari, kukuyugin din sila. Ganun yung guys. At mapapansin mo yung ating gobyerno, talagang naghahanda talaga sila. Naghahanda talaga sila, no? Bumibili sila ng mga rocket, mga missile, mga pang-anti-air missile, mga ganun, mga radar. Naghahanda talaga sila. No? Ibig sabihin niyan guys, mayroon talaga at mayroon talagang darating na isang bansa na maghari-harian. So well, nangyari na yan sa atin. Ito China, no? Naghari-harian sila dito sa atin. Papasok sila sa ating lugar. Bigla na lang sumulpot, dadaan. Hindi mo malaman kung ano yung ginagawa nila. Magbagal. No? Tapos, yun. Yun ang mangyari. Ngayon naman, sa New Zealand na naman. Sa tingin ko, wala namang ginagawa yung New Zealand para sa kanila. Pero bakit sila pumunta doon para mag-file drill? Anong ibig nilang sabihin? Ipahiwating lang. Mayroon silang plano, siguro. Ito, ano lang naman to eh, no? Pero nakakabahala kasi yung ginagawa nila. China. No? Siyempre, bilang isang Pilipino na nagmamalasakit dito sa nag-iisa nating bansa, naging aware lang tayo. No? Lagi tayong nagmo-monitor sa ginagawa ng China. Ayan guys.